Noong Mayo ng taong 2010 po, isang ordinaryong cleaning crew ang ipinadala sa isang bahay sa Japan na bagong naibenta sa auction. Ang kanilang trabaho ay simple lamang, linisin ang property at hihanda ito para sa bagong may-ari. Ngunit sa likod ng bahay, may natuklasan silang isang bagay na magpapabago sa lahat. Isang asul na plastic tarp na maingat na nakabalot at tila matagal nang nakatago sa isang sulok. Nang buksan nila ito, isang nakakakilabot na sikreto ang lumantad. Ang bangkay ng isang babae. Sa una, inakala ng mga pulis na isa lamang itong kaso ng pagpatay. Ngunit habang sinusundan nila ang bawat bakas, isang mas madilim na katotohanan ang unti-unting lumitaw. Ang natagpuang bangkay ay hindi lamang magbubunyag ng isang krimen, kundi magbabalik din sa isa pang pagkawala na 5 taon nang walang kasagutan. Paano nauwi sa sunod-sunod na trahedya ang buhay ng isang lalaking tila ordinaryong mamamayan? At ilang lihim pa ang nakabaon bago tuluyang lumitaw ang katotohanan. Ito ang kwento ni Kazuya Kawata, isang kwento ng panglilinlang, pagtataksil at mga bangkay na akala ng salarin ay mananatiling nakatago magpakailanman. Ako si Kuya Cox at narito na naman tayo para tuklasin ang isa na namang nakakabigla at misteryosong totoong kaso. Sa Gotemba City, sa Shizuoka Prefecture, Japan, isang mukhang ordinaryong bahay ang isinailalim sa auction noong Marso taong 2010 matapos hindi makabayad ng utang ang dating may-ari. Hindi nagtagal na ibenta ito sa isang bagong investor at ilang linggo lang ang lumipas. Noong 5 ng Mayo, ipinadala ang isang cleaning crew para ihanda ang property. Habang ginagawa nila ang paglilinis, may napansin ang isa sa mga manggagawa sa isang maliit na storage shed sa likod ng bahay. Isang asul na plastic tarp na mahigpit na nakasil gamit ang tape at nakasalansan sa sulok, na sa unang tingin ay parang simpleng basura lang na iniwan. Pero dahil sa pag-usisa, binuksan ng worker ang tape para tingnan ito ng mas maigi. At sa mismong pagbukas nito, kumalat ang mabahong amoy sa buong bakuran. At dito natuklasan ang nakabalot na bangkay ng isang babae. Dahilan para agad siyang tumawag sa pulis. Mabilis na nakumpirma sa fingerprint analysis ang pagkakakilanlan ng biktima. At ito ay 26 na taong gulang na si Hiroko Hisamatsu na halos 3 buwan nang nawawala. Dahil natagpuan ang katawan sa loob ng storage shed ng property, agad na tinawag ng pulis ang dating may-ari ng bahay na si Kazuya Kawata upang imbestigahan. Sa masusing pagtukoy ng koneksyon ng biktima at ng taong iniimbestigahan, nadiskubre ng mga otoridad na si Kawata ay dating asawa ni Hiroko, at bago pa man sila naghiwalay, nagsama sila sa isang apartment sa Shizuoka City. Gayunpaman, dahil sa ang bangkay ay natagpuan sa bahay na nakarehistro sa pangalan ni Kawata, mabilis siyang itinuring na pangunahing sospek. Sa panahong iyon, si Kawata ay nahaharap din sa kasong pandaraya na may halagang humigit kumulang 68,900 dolyar na naging dahilan kung bakit kinumpiska ang kanyang ari-arian at isinailalim sa public auction. Makalipas lamang ang 3 araw, noong 8 ng Mayo, opisyal siyang inaresto ng pulisya sa kasong murder at disposal of corpse. Ngunit hindi dito nagtapos ang investigasyon, dahil kinagabihan din ipinalabas sa national news sa Japan ang balita tungkol sa kaso. Habang nanunood ng broadcast, isang middle-aged na babae ang biglang natigilan nang makilala ang lalaking ipinakita sa TV. Dati itong nakipagrelasyon sa kanyang anak, at sa isang iglap, muling bumukas ang matagal ng sugat ng kanilang pamilya. Ang anak nilang minahal ng labis na si Kaworu Hibino ay biglang nawala noong taong 2005 sa edad na 22. At sa loob ng 5 taon, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap, pero walang kahit anong bakas na natagpuan
tungkol sa kanya. Kaya nang makita nila si Kawata sa balita na sangkot na sa kasong pagpatay, hindi nila maiwasang kabahan sa maaaring koneksyon nito. Kinabukasan, agad pumunta sa police station ang ina ni Kaori para i-report ang lahat ng alam niya. At dahil dito, pinalawak ng pulis ang investigasyon at muling kinwestiyon si Kawata. Ngunit sa simula ay mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnay sa pagkawala ni Kaori. Gayunman, noong Agosto ng parehong taon, 3 buwan matapos siyang maaresto at pagkatapos ng ilang araw ng matinding interogasyon, tuluyan siyang umamin na pinatay niya si Kaori at itinapon ang kanyang bangkay. Batay sa kanyang salaysay, noong 12 ng Agosto, nagsagawa ng search ang pulis sa isang bakanting lote na itinuro niya at doon natagpuan ang mga labi ni Kaori sa loob ng isang metal drum na mas nakakabigla pa dahil binalot din ito sa plastic tarp. Parehong paraan na ginamit sa kaso ng pagpatay kay Hiroko. Para mas maintindihan kung paano nagsimula at umusad ang mga krimeng ito, kailangang balikan ang taong 2000 kung kailan si Kawata ay nakatira pa kasama ang kanyang unang asawa na si Aiko at kanilang 3 anak. Noon, nakapagtayo at nakalipat sila sa isang bahay sa Gotemba City na siya ring bahay na kalaunan ay natagpo ang pinangyarihan ng unang bangkay at kalaunan ay na-auction matapos ang kaso ng pandaraya. Pero ang tila maayos na buhay na iyon ay nagsimulang gumuho noong taong 2002 nang pumasok si Kawata sa isang romantikong relasyon kay Kaori, isang batang babae na nakilala niya sa isang bar. Si Kaori noon ay 22 anyos lamang at nagtatrabaho ng iba't ibang part-time jobs para mabuhay. At dahil sa klase ng trabaho niya, umabot umano sa $1,000 ang kinikita niya sa isang gabi. Kaya mas maganda ang buhay niya kumpara sa karamihan ng mga kaedad niya. Dito nagsimulang makakita ng oportunidad si Kawata at unti-unti niyang sinimulang manghiram ng pera kay Kaori hanggang sa umabot pa sa punto na kumuha siya ng pera mula mismo sa personal bank account nito nang wala itong pahintulot. Kahit ganito, nanatiling nagtitiwala si Kaori sa kanya at inakala niyang kahit may pinagdadaanan itong financial problems, babayaran din siya nito sa kalaunan. Ngunit paglipas ng 2 taon, ang kabuuang halagang nakuha ni Kawata mula sa kanya ay lumubo sa humigit kumulang $68,100. Pagsapit ng taglagas noong taong 2005, matapos ang ilang buwang pagtitimpi, nagsimulang magpakita ng matinding frustration si Kaori. Hindi na niya matanggap na ang isang lalaking kasing edad ng kanyang ama ay patuloy na kumukuha ng pera niya nang walang intensyon na bayaran ito. At lalo pang lumala ang galit niya nang malaman niyang may pamilya si Kawata at ginagamit pa ang kanyang pera para suportahan ang mga ito. Sa panahong iyon, si Kawata ay nagtatrabaho sa home renovation at may stable na kita. Kaya sa pananaw ni Kaori, ito na ang tamang pagkakataon para singilin siya at ipatupad ang usapan nila. Kaya direkta niya itong hinarap. Hinihingi na tuparin nito ang pangako at isauli ang pera. Pero ang naging reaksyon ni Kawata ay ikinagulat niya. Sa halip na umako ng responsibilidad, tuluyan nitong itinanggi na may utang siya at iginiit pa na ang perang iyon ay simpleng shared expenses lang noong nasa relasyon pa sila. Binalaan siya ni Kaori na kung hindi siya magbabayad, magsasampa siya ng reklamo sa pulis. Ngunit nanatiling matigas si Kawata at patuloy na itinanggi ang anumang pagkakautang. Dito na mabilis na nagbago ang kanyang ugali. Mula sa pagiging walang pakialam, naging resentful at puno ng galit si Kawata. Lalo na nang hindi sinasadya niyang matuklasan noong huling bahagi ng Oktubre taong 2005 na si Kaori ay may savings account na naglalaman ng humigit kumulang $137,500.
Ang impormasyong iyon ang lalong nagpalala ng kanyang pakiramdam ng pagkakanulo at sa kanyang isipan tila si Kaori ay may malaking halagang nakatago habang patuloy siyang sinisingil sa 68,100 dolyar na kanyang kinuha. Habang mas lalo siyang na-corner, mas lalo ring lumalim ang kanyang galit hanggang sa pumasok sa kanyang isipan ang isang matinding ideya na kung mawawala si Kaori, hindi lang niya matatakasan ang utang kundi maaari pa niyang makuha ang natitirang pera nito. At mula sa ideyang iyon, mabilis itong nauwi sa plano at aksyon. Isang araw lang matapos niyang malaman ang buong halaga ng savings ni Kaori, nagtungo si Kawata sa apartment nito at doon niya pinatay ang babae. Sinakal niya ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay binalot ang katawan sa plastic tarp, inilagay sa metal drum at itinapon sa bakanting lote na tinatayang nasa humigit kumulang kalahating metro lang ang layo mula sa apartment. Nakababahala pa rito, ang lugar na pinagtapunan ay hindi hiwalay o tago. Ito ay isang area na dinadaanan ng tao at may regular na property management. Ngunit sa kabila nito, walang nakapansin ng kahit anong kahina-hinala. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang ginawa. Dahil matapos itago ang bangkay, nagpatuloy pa si Kawata sa mas malawak na panlilinlang para itago ang krimen. Gamit ang cellphone ni Kaori, nagpadala siya ng text message sa pamilya nito na nagpapanggap na buhay pa siya. At sa isang mensahe para sa ina nito, sinabi niyang pansamantala siyang mawawala ngunit ayos lang siya at huwag mag-alala. Pagkatapos nito, kinuha pa ni Kawata ang buong 137,500 dolyar mula sa account ni Kaori at ginamit ang pera para sa sarili niya at sa kanyang pamilya. At mula roon, nagpatuloy siya sa kanyang normal na pamumuhay na parang walang nangyari. Pagsapit ng Disyembre taong 2008, 3 taon matapos ang krimen, hindi pa rin siya natutuklasan at sa panahong iyon, nagsimula siya ng bagong relasyon kay Hiroko Hisamatsu, ang babae na kalaunan ay matatagpo ang patay sa loob ng kanyang dating bahay. Si Hiroko ay isang diborsyada at may 2 anak na maliliit. At sa hindi malinaw na dahilan, mabilis na nahumaling si Kawata sa kanya. Matapos ang ilang buwang pakikipag-date, noong Hunyo ng parehong taon, hiniwalayan niya ang dati niyang asawa at pinakasalan si Hiroko. At magkasama silang lumipat sa isang apartment sa Shizuoka Prefecture kasama ang mga anak ni Hiroko. Ayon sa mga kapitbahay, madalas silang maglakad bilang pamilya at sa panlabas na tingin ay mukhang masaya at maayos ang kanilang pamumuhay. Pero habang mukhang payapa ang buhay nila sa Shizuoka, may mas malalim na problema sa likod nito. Ang negosyo ni Kawata ay nagsimulang bumagsak at ang perang kinuha niya kay Kaori ay naubos na. Kasabay nito, ang kanyang ex-wife at mga anak ay nananatili pa rin sa bahay sa Gotemba, ang parehong property na isinangla niya para sa isang loan. At dahil hindi ito nababayaran sa loob ng ilang buwan, nanganganib ng kunin ng bangko ang bahay anumang oras. Dahil dito, mabilis na tumaas ang tensyon sa loob ng pamilya at naging madalas ang pagtatalo tungkol sa araw-araw na gastusin, na madalas na uuwi sa sigawan at umiiyak na katahimikan sa loob ng maliit na apartment. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong naging komplikado ang sitwasyon dahil patuloy na bumabalik si Kawata sa bahay kung saan nakatira ang kanyang ex-wife at 3 anak, na labis na ikinabahala ni Hiroko. Sa simula, inakala ni Hiroko na ito ay simpleng pag-aalaga bilang ama. Pero habang mas dumadalas ang pagbisita, ang kanyang pag-aalala ay nauwi sa inis at kalaunan ay matinding galit. Dito na tuluyang nasira ang kanilang relasyon hanggang sa umabot sa puntong wala nang balikan. At ang matagal ng tensyon ay sumabog noong Pebrero taong 2010 sa isang marahas na pagtatalo kung saan nawalan ng kontrol si Kawata at pisikal na inatake si Hiroko hanggang sa kinailangang dalhin siya sa emergency room.
Ilang araw lang ang lumipas noong Pebrero 23, huling beses na nakita si Hiroko at mula noon ay bigla na siyang nawala ng walang bakas. Nang tanungin, mabilis na naghain ng divorce si Kawata at iginiit na si Hiroko ay kusa umanong umalis. Gayunpaman, ang mga iniwan niyang bakas ang lalong nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanyang pamilya. Ang kanyang 2 anak mula sa naunang kasal ay basta na lamang iniwan at para sa kanyang ina, halos imposibleng paniwalaan na si Hiroko ay kusang aalis at iiwan ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng isang lalaking hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Dahil sa hinalang may foul play, agad siyang naghain ng missing person report sa pulisya. Ngunit habang patuloy na naghahanap ng ebidensya ang mga investigador tungkol sa pagkawala ni Hiroko, may panibagong development na lumitaw. Noong Abril, 2 buwan lang ang lumipas, inaresto si Kawata dahil sa umano'y panlilinlang sa 60 anyos na babae na umabot sa humigit kumulang 68,800 dolyar. Mas lumala pa ang sitwasyon nang ang bahay sa Gotemba kung saan nakatira ang kanyang ex-wife at mga anak ay isinailalim sa auction. At sa mismong proseso ng paglilinis ng naturang property, natuklasan ang bangkay ni Hiroko sa loob ng isang storage shed. Sa isang ironic na pangyayari, kung hindi na ibenta ang bahay, maaaring nanatiling nakabaon ang katotohanan sa likod ng steel drum na iyon ng tuluyan. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pagliko ng pangyayari, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Kawata na tuluyang itago ang bangkay. Kaya't siya rin ang nabunyag. Nang siya ay arestuhin, sinubukan niyang ilihis ang sisi at iginiit na pinatay niya si Hiroko upang umano'y protektahan ang kanyang ex-wife at mga anak mula sa kapahamakan. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Kazuya Kawata na mananatiling nakabaon ang kanyang mga sikreto kasama ng kanyang mga biktima. Ngunit tulad ng maraming krimen, may mga katotohanang maaaring maantala ngunit hindi kailanman tuluyang maitatago. Batay sa mga ulat tungkol sa kaso ni Kazuya Kawata, ay nahatulang habang buhay na pagkakakulong o life imprisonment matapos mapatunayang nagkasala sa pagpatay kina Kaori Hibino at Hiroko Hisamatsu, pati na rin sa iba pang kaugnay na krimen tulad ng pagtatago ng mga bangkay at pandaraya. Ang korte ay nagpasya na ang serye ng kanyang mga ginawa ay planado, paulit-ulit at may malinaw na layuning pagtakpan ang mga krimen. Ako si Kuya Cox at magandang araw.